Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakahuling ulat sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Para manatili kayong updated sa mga ulat panahon at mahahalagang abiso, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at sundan ang aming mga susunod pang weather updates. Sa ngayon, patuloy pa rin ang mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Ito ay dulot pa rin ng dalawang weather system. Nananatili ang high-pressure area sa North Pacific Ocean na umaabot at nakaapekto sa Northern Luzon, kaya nagkakaroon ng kakulangan sa kaulapan at pag-ulan. Samantala, sa natitirang bahagi ng bansa, umiiral pa rin ang easterlies o hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko na nagdadala ng panakanakang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Patuloy rin nating minomonitor ang bagyong may international name na Sinlaku na nasa karagatang Pasipiko. Huling namataan ito sa layong mahigit 2,500 kilometers ang layo sa silangan ng Eastern Visayas. Taglay na nito ang lakas ng hanging umaabot sa mahigit 200 kilometro kada oras, kaya ito ay ganap ng isang super typhoon. Batay sa ating pagsusuri, hindi ito inaasahang tatama sa kalupaan ng bansa, at maliit din ang tsansa na pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility. Sa susunod na 3 hanggang 4 na araw, kikilos ang bagyo pahilagang Kanluran at kalaunan ay lilihis pahilaga o magre-recurve patungo sa North Pacific Ocean bago pa man makapasok sa ating nasasakupan. Malaki ang impluensya rito ng high-pressure area sa Northern Philippine Sea. Dahil dito, wala itong inaasahang direktang epekto sa bansa sa mga susunod na araw at wala ring dapat ipag-alala sa ngayon. Mananatili pa rin ang dalawang weather system na ito sa buong linggo. Ngayong araw ng Lunes, inaasahang makakaranas ang malaking bahagi ng Luzon ng maaliwalas na kalangitan mula umaga hanggang tanghali. Sa pangkalahatan, maliit lamang ang tsansa ng pag-ulan, lalo na sa mga kapatagan at kalunsuran, at katulad pa rin ito ng mga nagdaang araw. Gayunpaman, sa ilang kabundukan, kabilang ang Cordillera Region, Sierra Madre Mountains, Bundok Makiling, mga lalawigan ng Mindoro, at timog na bahagi ng Bicol Region, mas mataas ang posibilidad ng isolated rain shower o thunderstorms. Hindi naman ito magtatagal at mananatiling partly cloudy to cloudy ang kalangitan sa pangkalahatan. Sa usapin ng temperatura, mananatiling mainit sa Metro Manila at mga kalapit na lugar sa Central Luzon at Calabarzon na maaaring umabot sa 35 to 36 degrees Celsius sa tanghali. Mas mataas naman ang temperatura sa Cagayan at Isabela na maaaring umabot sa 37 degrees Celsius. Ang mararamdamang init o heat index ay maaaring mas mataas ng 3 hanggang 5 degree, kaya may mga lugar na posibleng makaranas ng higit sa 40 degrees Celsius. Sa Eastern Visayas, asahan na ang mas mataas na tsansa ng pag-ulan kahit sa umaga pa lamang dahil sa easterlies. Kadalasan ay light to moderate rains, kaya pinapayuhang magdala ng payong ang ating mga kababayan dahil sa panakanakang pag-ulan. Sa natitirang bahagi ng Visayas, kabilang ang Palawan, bahagyang maulap hanggang sa maaliwalas ang kalangitan sa umaga hanggang hapon, ngunit may tsansa pa rin ng pag-ulan sa ilang kabundukan sa Panay at Negros Islands. Sa kabuuan, maliit pa rin ang tsansa ng ulan sa Western Visayas, Central Visayas, at Palawan. Ang temperatura sa Puerto Princesa ay maaaring umabot sa 33 degrees Celsius, habang sa Metro Cebu ay nasa 32 degrees Celsius. Pinakamataas naman ang mararamdamang init sa Dumangas, Iloilo at sa isla ng Samar. Sa Mindanao, halos kapareho pa rin ang inaasahang kondisyon ng panahon na may partly cloudy skies sa karamihan ng lugar. Sa umaga, may posibilidad ng pag-ulan sa Dinagat Islands at Surigao del Norte, ngunit sa ibang lugar ay inaasahan ang maaliwalas na panahon. Sa tanghali, mararanasan pa rin ang matinding init at maalinsangang panahon, lalo na sa mga lungsod tulad ng Zamboanga, Butuan, General Santos, at Cotabato, kung saan posibleng umabot sa delikadong antas ang heat index na nasa 42 hanggang 43 degrees Celsius. Sa hapon hanggang gabi, may tsansa ng panakanakang pag-ulan sa timog na bahagi, kabilang ang Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat, at Davao Occidental, ngunit hindi ito magtatagal. Ang temperatura sa Zamboanga City ay maaaring umabot sa 34 degrees Celsius, habang sa Davao City ay nasa 35 degrees Celsius. Para naman sa mga maglalayag, wala tayong inaasahang sea travel suspensions sa buong linggo. Sa pangkalahatan, banayad ang kondisyon ng karagatan, na may taas ng alon na humigit kumulang kalahating metro sa West Philippine Sea, Sulu Sea, Moro Gulf, at sa mga karagatan sa paligid ng Visayas. Sa Philippine Sea, lalo na sa silangang bahagi at sa extreme northern Luzon, maaaring umabot sa 1 metro ang taas ng alon na paminsan-minsang tumataas kapag may malalakas na hangin at thunderstorms.